Look who's here. Bebo, driver ng mami ko. Ay, for sure kilala mo yan. Oo. Tignan mo yung itsura, no? Ang gusgusin. Hindi ko alam saan nakuha ni mami yan eh. Ma'am, grabe naman kayo magsalita. May paglilingkod po ba ako? Magpapadrive po ba kayo? Alam mo, nangangatwiran ka sa akin eh, no? Di mo ba pwedeng tanggapin na lang yung mga sinasabi ko? Di mo ba kilala? Anak ako kung saan ka nagtatrabaho dito. Anak ako ni Mayor. Di ba? Ma'am, kilala ko nga po kayo. Kaya nga po, tinatanong ko kung may gusto kayong puntahan eh. Tingnan mo, nasagot pa. Arian, tama naman siya. Tama naman yung tanong niya, di ba? Baka may gusto kang puntahan. Available pa siya ngayon. Kaya, Ayoko siyang makita. Naaalibad-barang niya ako sa pagmumukha niya. Ikaw ba hindi man lalait dyan? Hindi ka ba nadideal sa pagmumukha niya? Ewan ko ba kay mami? Bakit ito yung kinuwang parang driver? Pero Arian, parang wala namang masama sa ginagawa niya, di ba? Wala kang masama, pero yung pagmumukha niya, ang sama! Alkoholan kita eh. Mukha kang virus. Kumukulo yung dugo ko sa kanya. Makikita ko pa lang siya. Alam mo yun? Nanggigigil na ako. Kasi, Arian, huwag mo na lang kasi siyang pansinin kung makikita mo. Talaga bang kakampihan mo pa yan? May relasyon ba kayo? Hindi naman sa ganun na kinakampihan ko siya. Kung ano nang iniisip mo. Wala naman kasing ginagawang masama si Reds. Oo nga, ma'am. Nagpipresenta na nga po ako na ipag-drive kayo. Parang ayaw nyo. Galit pa kayo. Ayoko eh. Ayoko tang makasama sa kotse. Baka mamaya kung anong virus pa yung ikalat mo. Ipagmumukha mo pala, mukha ka ng virus. Ma'am, Ayan, ano? grabe naman po kayo na alkoholan yung mata ko. Arian, ano ba? Natamaan ng alcohol yung mata niya. Paano na lang kung mabulag yun ang dahil dyan sa ginawa mo? Ba't mabubulag? Na-disinfect nga yung virus sa mata niya eh. Ang laki-laki oh, tignan mo. Talaga bang kakampihan mo yan? Paulit-ulit na lang tayo. Din sino ba kaibigan mo dito? Dapat ako yung pinapakasamahan mo para sabihin ko sa'yo, nagtatrabaho ka rin sa mami ko, ha? Ano? Sasabat ka pa? Hindi na po, ma'am. Friend kita, marami pa ako nito. Tara na nga. Kakairita. Mahal, pasensya ka na. Hindi kita napagtanggol kanina kay Arian. Mahal, ayos lang naman sa akin yun eh. Tsaka, wag mo na ako ipagtanggol. Mamaya, ikaw na naman yung pag-initan nung anak ni mami. Mawalan din ako ng trabaho. Ayos lang sa akin yun. Sanay na ako sa ugali nun, mahal. Wag ka mag-alala sa akin. Salamat ha. Kasi kahit na hindi ko nagagawang ipagtanggol ka, naiintindihan mo pa rin ako. Siyempre, ako din, natatakot ako na baka gawan ako ng problema ni Arian. Mawalan din akong trabaho. Yun nga eh. Kaya, hindi lang ako yung iniisip ko yung sarili ko. Ikaw din. Kaya, kung minsan makita mo ko na inaapi o sinasabihan ng hindi maganda ni Arian, hayaan mo na lang siya. Lilipas din yun. Pero, minsan siguro kung makita ka ni Arian, ikaw na lang yung umiwas para hindi ka na mapag-initan. Alam mo naman yun, di ba? Masyadong spoiled. Hindi ko nga alam bakit gano'n yung ugali nun eh. Ang bait-bait ng nanay niya. Ayun nga. Pero, mahal, wag ka na mag-alala. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Machismis na naman o kaya sabihan tayo ng hindi maganda. Pumunta ka na doon kay Arian. Ayos lang ako. Wag mo akong isipin. Sige ha. Mauna na ako. Sige Mag-ingat na. ka. Kita na lang tayo mamaya. Ikaw naglagay ng sandwich sa bag ko, no? Pabaon mo na naman sa akin. Ikaw talaga sabi ko, wag mo na akong paghahandaan eh. Bakit naman Sinasabi hindi? ko na nga ba eh. Kaya naman pala, sa tuwing pagtitripan ko tong pangit na driver na to, pinagtatanggol mo palagi. Oh my God, Eden. Di ko alam. Diyan ka pala pumapato sa ganyang itsurahan. Arian, pasensya ka na ha. Na nilihim kong may relasyon kami. Pero bago pa man ako nagkaroon ng trabaho dito, talagang meron na kaming ugnayan. Kaya pasensya na. Di nyo ba alam? Bawal magjowa dito sa isang trabaho. Wala namang nasabi si Mayor na hindi yun pwede. So ngayon, alam mo na. Okay? So, mabait ako ngayon. So, sino ang tatanggalin ko sa inyong dalawa? Ma'am Arian, wag naman po tayo sana umabot sa tanggalan. Gusto ko magtanggal eh. Kung tatanggalin niyo po kami, wala naman kayong matibay na dahilan. Kasi ginagawa naman po namin yung trabaho namin na maayos. Maayos? Huling-huli ko nga kayo. Naglalandian kayo dito. Dito pa talaga ha? Sa pamamahay namin.
Di ba dapat trabaho ang inuuna nyo, hindi yung paglalandian nyo? Naka-break naman po ako ngayon. Break? Kanina pa ang break time? Ano, overbreak ka? Pinapasahod ka ng nanay ko ng wala lang? Miss Arian, 20 minutes pa po siyang nasa break. 1 hour po yung break niya. Alam nyo, ang dami nyong kuda no? Sino ang tatanggalin ko? Sa inyong dalawa. Ma'am, wag Hindi, naman dali. po tayo umabot sa tanggalan, ma'am. Pinapipili ko kayo. Sino? Okay. Dahil hirap kayo pumili, ako na lang pipili. Ikaw, dalang plastic mo. Tanggal ka na, ha? Arian, wag naman. Pinaghirapan ko tong makapasok na sa nanay mo. Ako na lang po. Wag niyo na pong tanggalin si Eden. Mahal. Teka lang. Wow naman. Ano to? Fairy tale? Napagtanggal yun sa susundan? Hoy, hindi kayo mapapakain yan. Pagmamahal nyo, no? Sige, ayos lang ako, mahal. Ako na lang yung tanggalin niyo, ma'am. Wow. Tira niyo na lang si Eden. Kailangan niya ng trabaho. Oo naman, nagpapakihero siya. Pero mahal, di ba kailangan mo rin ng trabaho? Kailangan ko nga ng trabaho. Hindi ko naman kaya na mawalan ka ng trabaho dahil sa akin. Kaya ayos na ako na lang alis. Hindi. Kung ayaw mo, ayaw ko na rin. Good idea yan. Parehas kayo mamatay sa gutom. Alis na. Eden. Hindi mahal. Yun naman yung gusto niya, di ba? Ako yung mawala. Ako yung mawala ng trabaho. Kaya, okay. Panigurado naman, ayaw mo sa mahihirap. Kaya mapanglait ka sa katulad namin. Buti alam mo. Kasi ganun ka naman, di ba? Ayaw mo sa mahihirap na katulad namin. Buti alam nyo. Siguro naman magiging masaya ka na. Alis na. Buwisit. Arian, nakita mo ba si Renz? Bilakad ako ngayon eh. Mami, tinanggal ko. Ano? Tinanggal mo sa trabaho? Oo, tinanggal ko. Anong karapatan mo magtanggal, Arian? Mami, nakita ko sila ni Eden. Naglalampungan dito ha. Dito pa talaga sa pamamahay natin. So, tinanggal ko sila. Bakit naman pati si Eden? Alam mo naman na personal assistant ko yon. Mami, siya may gusto nun. Gusto nila, pagtanggalin isa, tanggal din yung isa. Edi go. Wala akong pakialam sa kanila. Parehas silang magutom. Anong kinalaman mo naman kung sakali mang may relasyon yung dalawa? Binata naman yung isa, dalaga naman yung isa, wala namang problema. Eh di ba mami, trabaho to? So dapat trabaho lang, walang halong landian. Nauna ka pang magdesisyon kaysa sa akin, napakapala desisyon mo naman. Mami, concern lang ako. Hindi ka ba masaya nun? O, tinanggal ko yung mga sakit sa ulo. Oo, pero hindi bigla-bigla. Alam mong mapepending ang trabaho ko pag nawala yung dalawang yon. Napakadali mag-hire, mami. Anong madaling mag-hire? Gamay ko na sila sa trabaho. Ikaw, Arian, hindi mo dapat ginawa yun eh. Basta mami, tinanggal ko na sila, tapos na. Hindi ko na mababawi yun, no? Kailan ka pa natuto ng ganyan? Alam mo, ako pikang-pika na talaga sa'yo eh. Kahit yung mga ibang kasambahay, wala nang idaing kundi ikaw. Ba't ba naging ganyan ang ugali mo? Hindi ko na alam kung paano kita pinalaki. Ba't naging ganyan ang ugali mo? Naku, mami, lahat ng mga mahihirap, galit talaga sa ugali ko. Siyempre, mahirap sila. Insecure sila. Inggit sila kung anong meron ako. Kaya, ayun. Kaya sa chikahan nila ako. Wala akong pakialam sa kanila, mami. As long as nakakakain ako ng sobra-sobra sa 5 beses sa isang araw, goods. Wala akong pakialam sa kanila. Alam mo, masyado mong ninanamnam kung ano yung kinalalagyan mong buhay. Bakit, mami? Yun ang natitingin ko sa'yo. Na masyado kang malaki ang ulo, masyado kang mayabang. Arian, hindi dapat ganyan. Huwag mo laging itatatak sa utak mo na anak kaya ng anak kita, anak ka ng mayora. Bakit? Anak naman talaga ako ng mayor, ah. Oo, pero hindi ganyan. Hindi ganyan ang gusto kong ugali mo. Alam mo ba yung ugali mo, ipipintas nila yan sa akin. Alam mo, pagka ganyan ka ng ganyan, total naman tapos ka na. Bumukod ka na sa akin. Bumukod ka na ng bahay. Tumira ka kung saan mo gusto. At least pati access natanggal ko na. Bahala ka na sa buhay mo. Huy. Total, marunong ka na magdesisyon, di ba? Mami, ano sasabihin ni Daddy? Di porkat nang wala lang siya, papabayaan mo na ako? Hindi Ano kayaan? Hindi kita pinabayaan. Total naman na, tapos ka na sa pag-aaral mo. Anong pinabayaan sinasabi mo? Kaya mo na nga magdesisyon.
O, pala desisyon ka na nga. O, ngayon ka magdesisyon sa buhay mo. Sige na, mag-impake ka, umalis ka na. Biyernan to, saan ako hahanap ngayon ng driver? Pati yung PA ko, nawala na tuloy. Wow, talagang kinampihan mo pa yung mga trabahante mo no? Kaysa sa sarili mong anak. Aalis talaga ako. Wala akong pakialam. Kahit saan ako tumira, no? Sana Sige. din ako sa naging nanay. Ang hirap naman pala pumunta dito sa lugar nyo. Pasensya na po hindi naman po namin kasi alam, Mayor, na pupunta kayo dito. Yun nga po nakakahiya po tuloy. Dito lang po kasi kaya namin tumira yun po, Mayor. Sa totoo nga yun, miss na miss ko na kayo. Yung anak niyo po kasi medyo masama yung ugali. Tinanggal kami. Oo nga, kaya nga ako personal lang pumunta rito para makipag-usap sa inyo, humingi na pati ng dispensa sa ginawa ng batang yun. Wala na, pinalis ko sa bahay. Pinagbukod ko na. Dahil sabi ko nga, napagalitan ko nga at naging sobrang pala desisyon naman siya sa buhay niya. Bigla kayong umalis dalawa. Alam nyo, ang totoo, pag kayong dalawa ang nawala sa buhay ko, hindi rin ako kumpleto. Wala akong driver, wala akong PA. Ano ba yan? Mayor, sa ginawa mo, baka mas lalong sumama yung loob ng anak mo dahil sa amin. Tsaka, Mayor, hindi mo naman kailangan gawin yun Ano na rin, para mabigyan na rin siya ng leksyon. Tama na rin lang. Sobrang naging spoiled yung batang yun. Na-spoiled ng daddy niya. Okay na yun. Ang importante ngayon, yung sa atin. Kasi, sabi ko nga sa inyo, mahirap akong kumilos pag wala kayong dalawa. Kaya ako nagpunta rito. Total, yung sinasabi ni Arya na yung relasyon nyo sa akin, walang bali sa akin yun. Dapat nga, kayo, ganyan na pala, nagli-live-in na kayo. Dapat ipakasal ko na kayo. Mayor, wala pa naman kaming budget para dyan Kaya nga po Nag-iipon na po kami. Tsaka naghahanap na rin po ako ng bagong trabaho ngayon. Bahala si Ninang dyan. Po! Sigurado po ba kayo? At saka ikaw, Eden, gusto kitang gawing manager. No, sa ibang mga proyekto ko na hindi ko na maintindihan. Naku po, Mayor, kung yan yung gusto nyo, hindi ko na po tatanggihan para din po may trabaho na ako ulit. Pati ikaw, Renz, tumulong ka na. Pagtulungan ninyo. Ganun. Naku, Okay na ba yon? Opo, alam nyo naman gano'n ako kasipag, di ba? Hindi ko po yan tatanggihan, Mayor. Alam ko namang hindi kayo tatanggi sa akin. Kaya lang, syempre, mas maganda na rin yung may magandang usapan tayo, di ba? Kagaya ngayon, dala-dala ko yung sasakyan. Baka naman pwedeng ihatid mo ako pa uwi. Siyempre naman, Mayor, ikaw pa ba? Sige na. At ako'y parang may meeting ngayong umaga. Tamo, parang. Kasi wala ka Hindi ko naiintindihan yung schedule ko. Bumalik kayo dun bukas, ha? Mayor, hatid na kita ngayon. Oo, talaga. Halika na. Sige po, hatid ko muna si Mayor. Sige, ingat kayo. Sige. Mayor! Congratulations po. Re-elected po kayo ulit. Tignan nyo kung gaano kayo kamahal ng mga taong bayan dito sa lugar natin. Alam mo, sobrang natutuwa talaga ako. Hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Pero isa lang ang naiintindihan ko. Hindi ako magkakaganito or wala ako dito kundi gawain rin ninyo. Ang gagaling nyo kayang campaign manager. Mayor, kasi ang dami nyo pong project na nagawa dito sa bayan natin Ultimo lahat, nakakaroon ng naambuyan na ng blessing. Ikaw na yata yung pinaka hindi corrupt na mayor. Hindi naman talaga kasi ang dami yung program tsaka natutulungan. Pati po yung mga kabataan dito sa lungsod natin, masaya po sila dahil sa mga scholarships na meron sila ngayon dahil sa inyo. Ako, salamat naman at na-appreciate nyo lahat ng mga pinagplanuhan ko at nagawa ko na. Alam mo lang, kahit na nasa ganito na akong estado, parang nagets ko na Kaso, naaalala ko pa rin yung anak ko. Huwag po kayo mag-alala, Mayor. Siguro naman may tamang panahon para bumalik siya ulit. Kaya nga. Ma, Arian! Namiss na kita, anak. Ano, kumusta ka? ito, yung trabaho nakuha ko, sobrang liit po ng sahod, pero okay lang naman, nakakasurvive naman po sa araw-araw. Dinalaw ko lang po kayo kasi nabalitaan ko, nanalam na naman po kayo. Tsaka, hihingi po sana ako ng sorry. Pati na din sa inyo, tamang-tama, andito kayo. Naku, wala yun. Kinalimutan na namin yung mga nangyari dati. Tsaka masaya kami na nakita kayo ulit ng mama mo. At mukhang parang nagbago ka na.
Simple na po ako mamuhay ngayon, Mami. Marami kang aral na nakuha sa paglalayas mo. At natutuwa naman ako sa pagbabago mo. Nakikita mo, anak, sobrang tinatangkilik ako ng tao. Sobrang nila akong... Natutuwa sila para sa akin. Iniidulo nila ako. Pagkatapos, di ba, nakuha mo yung gusto kong sabihin. Kung hindi ka nagbago, sasabihin nila, si Mayor, ganito, ganito. Tapos yung anak niya, hindi naman niya maiayos, di ba? Opo, kaya nga po nagpakatinaw po ako habang wala sa poder mo. Sorry ha. Mali po yung ginawa ko noon. Wala na yun. Bumalik ka na sa bahay. Nakakatuwa naman po. Ano? Treat ko. Kain na tayo. Tara. Sige, sige po.